Hello Kathleen fans, na-shocking itong mga sombreros, no, nakakagulat kasi si Ma'am Kathleen pala dati ay part din siya, no, ng GAOC or GAN Advanced Osseointegration ng Center, mga kasombreros na yun nga, no, ngayon ay ginawa nilang special line clear braces, mga kasombreros. Nagulat talaga ako dito. And by the way, part pa ng items natin yung kasalan na ba yung next, mga kasombreros, no, sa Kathleen. Tapos yung pinuri ni Mama Min, si Alden, mga kasombreros. Hindi ko to na-tackle nung nakaraang vlog ko, mga kasombreros, although na-mention ko siya sa una. So nagulat ako dito, mga kasombreros, sa ita-tackle ko na ito, yung main item natin. Buti na lang nag-post dito ang isang admin kagabi ng Kathleen na grabe, no, 2018. Although marami rin naman artista na kinuha pala ang GAOC, mga kasombreros. Pero yun nga, no, nagulat talaga ako na si Ma'am Kathleen pala ay part doon. Kathnel pa dati yung parang dalawa sa mga brand ambassadors nitong GAOC, mga kasombreros. Dati parang since di ba maraming artista na kinuha sila, nandun sina parang Andrea Brillantes, dito basta marami sila, mga kasombreros, Julian Santos and so on. Ngayon, parang ginawa ng GAOC, nagkaroon na talaga sila ng main brand ambassador, mga kasombreros, which is yun nga, no, si Alden Richards, mga kasombreros. Tapos dito ay mamaya papakinggan natin itong interview din ni Ma'am Kathleen 2018, no? Ilang taon na ba nakalipas? Almost 2026 na, no? So almost 7 years na, mga kasombreros, ang nakakalipas, no, 2018, 5 years, no, 5 years pala, mga kasombreros, ang nakakalipas dito. So pero si Ma'am Kathleen lang yung in-interview dito, tapos may picture siya with the staff, mga kasombreros, of GAOC. So may sa Facebook sila na pinost, may sa Instagram din po, mga kasombreros. Ang caption dito ng GAN Advanced Osseointegration Center ay her warm, or GAOC, and Catherine Bernardo. Her warm smile matches her beautiful soul. An award-winning actress and entrepreneur by heart. See why our teen queen, Catherine Bernardo, chooses GAOC Dental. Congratulations on the House of Us. So House of Us pa dati, no? Yung pelikula during this time, mga kasombreros, during that time. So nagulat talaga ako na si Ma'am Kathleen pala. Akala ko kasi edited lang yung picture. Nung sinearch ko siya sa internet, ay lumabas nga, no, yung sa Facebook na page na post ng GAOC. Tapos sa Instagram, mga kasombreros, no, way back 2018 pa siya, mga kasombreros. Na kung saan ay, of course, no, medyo bata-bata pa si Ma'am Kathleen. She was 24, no, at that time, mga kasombreros. Ngayon nga ay 29, mag-30 na si attorney, mga kasombreros. Talagang ang bilis lumipas ng panahon, mga kasombreros. So yun po, no, talagang nakakagulat. So hoping na kunin silang dalawa ng GAOC, mga kasombreros. Pero for now, fingers crossed, mga kasombreros, na we're not really sure. Tapos ito, one day or kahapon ito pinost, mga kasombreros, sa Rastro Rebels, no? Throwback with the Rastro, with pambansang by Alden Richards. So si Rian Ramos at saka si Glyza De Castro dito, mga kasombreros. Hindi ko na alam kung anong pelikula nila dito, mga kasombreros, no? Pero nga talagang batang-bata pa si Alden dito, mga kasombreros. Tapos dun sa may code gray ni Alden, parang nakita din nila yung tambalang Barbie Forteza sa serye na ito, mga kasombreros, na code gray. So tanong lang namin, bagay ba sa amin ang magjowa in project at real life? Paki-drop down na sa comment. So hindi lang jowa. Kaysa lang sa project lang, Ma'am Barbie. So fan-made lang ito, mga kasombreros, na post. Pero yun nga, nung iba ay nakita nila na pwedeng maging leading lady ni Alden sa Code Gray, si Barbie Forteza, na sobrang best friend. Mag-best friend ang dalawang ito, mga kasombreros, no? Na para sobra pa sa best friend, minsan magkapatid and so on, mga kasombreros. So nagbibiruan and so on. So dito kasi sa isang post din po ay 23 minutes ago, no, Alden Richards upcoming medical drama na may title Code Gray
Bet din ng iba na maging partner niya sana si Barbie Forteza, pero kahit sino yung partner, sa kanya bagay naman talaga. So, para sa inyo, sino bet niyo maging partner kay Alden Richards at Code Gray, mga kasombreros? So, this was posted by Ralph Kevin Marco Maco, no, Kapuso Throwback, mga kasombreros. So, kahit sino, basta siguro wag lang si Sanya. Naging bitter. Pero kahit sino, no, basta mapagdesisyon na ng management, of course, kasi wala naman sa atin yung final say, mga kasombreros. Makaka-vlog tayo pero hindi tayo makapag-desisyon, of course, mga kasombreros. And then ito, posted 34 minutes ago ni Chard Fulkerson, Blessed Morning. Tapos picture ni Alden dito na nasa simbahan siya, mga kasombreros. But if I'm not mistaken, or correct me kung nagkakamali ako, mga kasombreros, na throwback photo ito, no? Medyo bata-bata pa si Alden dito. Tapos hawak-hawak nito yung cap. Naka-jacket si Soiti, mga kasombreros. Pero ang daming likes, 132 likes, no? 34 minutes ago, mga kasombreros. So, wala kasing gaanong post pa si Alden sa kanyang Instagram, no? So far, mga kasombreros. So, maliban doon sa McDo nga niya na update, mga kasombreros, na mag-opening or mag-grand opening na sa this January 20, mga kasombreros. So, medyo hectic na naman ang schedule ni Alden kasi sa January 18 ay sa Sikhayan Festival siya sa Santa Rosa, Laguna, mga kasombreros. So, yun, talagang hindi ko lang din alam kung kailan siya magsisimula ng kanyang, baka next week, no? Ng kanyang Code Gray at Stars on the Floor. Tapos may mga international projects pa siya. So, talagang aabangan natin ito, mga kasombreros. And mga Kathinatics. So, walang pahinga. Ang lalaking walang pahinga, si Alden Richards, mga kasombreros. Then ito, so yung regalo nga na bag ni Alden kay kay Catherine, no? Talagang umusbong na naman ito, mga kasombreros. 12 hours ago, posted ng Hey Pinoy Celebs. Shocking gift reveal. Catherine reportedly used the bag Alden gave her, sparking wild speculation online. Mommy Min spilled the details confirming the closeness of Catherine and Alden. Fans are going crazy over this revealing moment. Could this hint at something more than friendship? In the high-octane world of Philippine showbiz, while secrets are the ultimate currency and shipping is a national pastime, the air in January 2026 has grown thick with a mystery that refuses to stay buried. Ang lalalim na mga terms, mga kasombreros. Pero yun, talagang matagal naman nating alam na may regalo nga si Alden na bag, no? Yung Bottega bag nga niya, mga kasombreros, na nung nagpunta nga sila sa Carson City sa California sa America nung kasagsagan ng Hello Love Again promo, mga kasombreros. So hindi na lingid sa atin, no? Hindi na sikreto to sa atin kasi tayo mismo ay alam na natin matagal na, mga kasombreros. So kasi 12 hours ago lang pinost, no, ng Hey Pinoy Celebs, mga kasombreros. Kung kaya sinama natin siya sa ating items, mga kasombreros. So marami pa rin hindi makaget over sa Elena 1944. Pero of course, no, aabangan natin ang mga official statements at announcements ng ABS-CBN, mga kasombreros. So sana kasi may usap-usapan din ngayon na merong great collaboration ng GMA at saka ABS-CBN at saka TV5 yata, something like that, mga kasombreros, no? Pero yun, no, sana ay niluto nila ang movie project ng Kathden, mga kasombreros, para mabuhay ulit ang mga ang mga Kathinatics at saka of course, no, yung pelikulang Pilipino na talagang sabi nga na iba, gumawa ng pelikula ang Kathden or some Catherine or so on and so on. So para mabuhay na yung mga sinihan, mga kasombreros. Ito, next item natin, 32 minutes ago, posted by Donna May, Miss Catherine Bernardo, behind the scenes of Someone Someday. So, ito na yung picture ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, na na-flash din natin yung videos kanina sa previous vlog natin, mga kasombreros, na nagsimula na nga yung shooting ulit or magtrabaho si Catherine. May nabasa akong item, sabi dun sa isa, hindi pa daw nakakabalik si Mayor Mark Alcala galing sa kanyang vacation leave. So parang iniisip ng mga tao magkasama daw si Catherine at si Mayor
Ay, nako po. Andito na si Ma'am Catherine, nagtatrabaho na siya. Huwag niyo nang gawan yung issue, yung Mayor Mark Alcala na yan. So, in the first place, hindi siya pinafollow ni Ma'am Catherine sa Instagram. Si Alden lang ang pinafollow niya. Mga kasombrero, mga katinatig. So, kasi yung pagpafollowan sa social media accounts, napakalagang bagay yan sa mga artista at saka sa mga influencers, mga kasembreros. So, kung kaya wag nyo nang ikabit ang pangalan ni Catherine, no? Sa isang red flag na politician. So, we're not judging naman, pero based kasi sa mga dati pang experiences, mga kasembreros. And then ito, Abante Tonight, no, nag-post, ibinahagi ni Alden Richards na isa sa mga wishlists niya ngayong taon ay magkaroon ng jowa. So, ito nga yung yung isa pang post nila, mga kasusmariban dun sa video. Baka naman hindi natin alam, malay mo naman meron dyan on the side. Hindi natin alam. So meron niya, Pops Alden. Si Ma'am Catherine yun. Wag na nating wag na talagang tayo na nag-reveal, no? So joke lang po, mga kasembreros. And then ito, next item natin, 3 hours ago, sabi niya dito, sa bawat tahimik na araw ng pagsisikap, may binubuong lakas, may hinahabing pangarap. So that's Alden Richards, no? Posted ito ni Mida Basilio. So parang words of wisdom na kinuha niya kay Alden Richards, no, mga kasembreros. Tapos pinost lang niya sa kanyang Facebook page, mga kasembreros. So tapos picture dito ni Alden na hindi ko lang alam kung baka isa sa mga nabanggit nito sa kanyang mga teleserye. Itong about pangarap, about binubuong lakas, and so on, mga kasembreros. Kasi nga dati ay hindi pa ako sumubaybay sa mga shows ni Alden Richards, mga kasembreros. So, tamang alam lang, no? Alam natin na may Aldab, alam natin na nasa Itbulaga siya, and so on. Pero never nating sinubaybayan as in, mga kasembreros. Tapos ito, Kathniel Humaniters, one day kahapon pinost, mga kasembreros, some love-filled moments from the Bernardo family's holiday ganaps. So, tapos may parang malungkot na emoji na. Tapos mga picture dito ng Bernardo siblings. Tapos yung Catherine na nakahiga, mga kasembreros, doon sa swimming pool, no? Sobrang enjoy ang Bernardo family dito, mga kasembreros. So ngayon ay back to work na si attorney, lalong-lalo na Monday na ngayon. So kayod na naman si attorney. Pero ang kagandahan kasi in-enjoy nila kasi yun yung mundo nila ever since. Lalo na si Ma'am Catherine, talagang lumaki sa showbiz industry, kung kaya yun na yung kumaga pa yung field of endeavor, yung trabaho na tinalakhan niya, mga kasembreros. And she enjoys doing her masterpiece or her piece, mga kasembreros, or her job in general. Tapos ito, next item natin, ito, 17 hours ago, Donna Milan Dicho, Joshua Garcia and Catherine Bernardo at the stage of ABS-CBN Studio. Para selfie or nag-group no? Na Catherine at saka si Joshua, mga kasembreros. During pa ito ng time ng Christmas party special ng ABS-CBN, mga kasembreros, last December. So alam natin na magtropa lang dalawang ito, na mag-ati lang dalawang ito, mga kasembreros, kasi meron ng Josh Lia. So wag na natin bigyan ng ibang meaning, mga kasembreros. Pero ito po ay pinost lang naman ni Ma'am Donna Milan Dicho, mga kasembreros, without kumaga pa affection, or parang wala namang something kina Kat and Joshua, kasi mag-ati nga ang dalawang ito, mga kasembreros. Tapos ito, 2 days ago, Showbiz Star Talk. Ito naman ay about sa Elena, no? 1944 ni Catherine. Handa ng pasabugin ng Asia superstar Catherine Bernardo ang puso na mamanonood sa Elena 1944. Isang period action drama na itinakda sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Gagampanan niya si Elena, isang comfort woman na sumasalamin sa sakit, tapang, paglaban at pag-asa ng kakaibang or kababaihang Pilipino. Sa direksyon ni Olivia Lamasna at mula sa isang Palangka award-winning na script, inaasahang maghahatid ang pelikula ng matindi at makapangyarihang kwento na mag-iwan ng marka sa kasaysayan at puso ng bayan. So, yun nga, no, talagang wala pa tayong idea talaga kung matutuloy ba o hindi. Pero nga, no, ayon din sa iba ay hindi na matutuloy, mga kasembreros, kasi
si Ma'am Olivia Lamasan ay parang umatras na. Pero yun, for further confirmation yun mga kasembreros. Sana gumawa ng statement ng ABS-CBN or kung sino man ang magpuproduce mga kasembreros ng ilan na 1944 sa kasakali. Tapos ito, natatawa ko dito. One day ago, ang cute ni Mayor at Kath, kinilig si friend. Tapos yung comments dito sa baba na hindi ko nababasahin ay parang yung general nila na sinasabi, yung average nila sinasabi ay pakigandahan ng edit kasi sobrang taba ni Ma'am Catherine. So galing-galing nga naman yung edit, no? Hindi ko lang tong si Rizal Kenneth kung ano ba to, Kath din ba ito or talagang mga Catherine lang siya mga kasembreros, kasi ini-edit niya kasi yung mga picture, no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanila ni Mayor Mark Alcala. So halata namang edited. At ang nakakalungkot dito, 470 likes ng mga kasembreros. So ginagawa nila ng issue na never nga nag-follow itong si Mayor Mark, si Catherine kay kay Mayor Mark Alcala. At wala silang resibo kahit ni isang tunay at legit na picture or video mga kasembreros. So kung kaya team panatag pa rin ang Kathleen, no? Hindi pa rin tayo mabubuwal mga kasembreros. Team panatag, team matatag mga kasembreros ang mga Kathleenatics. Hanggat walang umaamin at single pa rin this 2026, Kathleen pa rin mga kasembreros this 2026 and beyond. Hanggat walang umaamin ay Kathleen pa rin mga kasembreros. Ito ang cute nito mga kasembreros. 2 days ago, pinost niya Quito or Pito Treñas, special endorser unveiling with Alden Richards. So, parang Chinese or Korean yung kasama dito ni Alden mga kasembreros. Nagpa-picture siya sa Asia's multimedia star mga kasembreros, no? Na si Alden Richards, of course. Tapos, ang tangkad ni Sir, no? Mga 6-footer yata yung kanyang height mga kasembreros. So, yun po, nang cute lang kasi pinost na nito sa kanyang Facebook account mga kasembreros. So, siguro ay kilala niya, of course, no, si Alden Richards kasi nga, hindi ko lang din alam kung part ito ng kanilang production or management team mga kasembreros ng GAOC mga kasembreros, no, Organ Advanced OCO Integration Center mga kasembreros. So, pero yun, no, nakakatuwa lang kasi nagpa-picture si Sir kay Soiti mga kasembreros. And then ito na nga wedding na lang ba ang inaantay ng Kathleen mga kasembreros, or ang kasunod ay wedding or kasalan na ba? Posted by Stars of the Philippines 18 hours ago, is a wedding next? Alden Richards says mysterious statement about the one he's courting sends wala pa namang nililigawan, no? Sends fans into kilig frenzy. Details in the comments. Tapos pictures nga ng Kathleen, no, na parehong naka-dirty white mga kasembreros. So tayo, no, we're hoping, no, na kasalan na ang kasunod, pero wala pa naman silang official or public announcement or public appearance as a couple mga kasembreros. So magantay tayo kasi alam natin na si Sir Alden ay talagang step by step yung kanyang mga hakbang mga kasembreros. Kung magpa-organized, very organized at very OC si Soiti mga kasembreros. So darating yan sa panahong ikakasal ang Kathleen mga kasembreros, pero hindi pa muna ngayon. Sabi nga ni Sir Alden, it's not his priority yet, no, this pero malay natin, sabi na 2026 mga kasembreros ay magkakaroon na siya ng lakas ng loob, no, at magkakaroon ng lakas ng loob ang Kathleen to show up sa public mga kasembreros. So kasi si Kathleen talagang siya sabi niya ay mga 33, 34 sabi niya, or 32. So medyo mahaba-haba pa, mag-aaral pa, makakatapos pa ng pilot, no, or pagpipiloto si Alden Richards mga kasembreros bago sila mag-show up sa public. So kunwari 32, si Alden 36, no, kung magkakaroon sila ng kasi kung siya magkakaroon 32 ang gusto niya mag-asawa o edad na mag-asawa, so 30 siya ngayon, 26, 27, mga 2028. Talagang tayo nagbigay ng deadline, no? So, joke lang po. Pero yun po, no, talaga anong iniisip lang natin as a fan. But of course, ang decision ay nasa kanila po mga kasers kasi in-enjoy pa nila yung singleness mga kasembreros. So, as long as they're happy, we are also happy mga kasembreros. So, as simple as that, no? Kasi hindi naman pwedeng
pilitin natin no ang Kathleen mga customers. We're just fans and we know our limits and boundaries mga kasombreros. Tapos next item natin, 22 hours ago, mother and daughter explorer Catherine Madame Tussauds wax figure ilalabas na. So inabangan din natin ito no, yung wax figure ni Catherine sa Hong Kong, pero wala pang parang official or final statement or final announcement kung available na nga siya mga kasombreros. Pero talagang darating ito, no? Hindi lang sa ngayon kasi ilang weeks ba, magsa-second week pa lang, no? Ng January 2026 mga kasombreros. So darating din yan, talagang may eksaktong petsa yan sila. At ibabalita naman yan mga kasombreros, no? Kung magkakaroon na sila ng clue or hint ng na malapit na ilabas at isa sa publiko ang palagay ko dudumugin niya ng mga ano doon ng mga Filipino or OFWs mga kasombrero sa Hong Kong. Kasi 'di ba pag Pilipino talaga kahit saang sulok ng mundo may mga Pilipino. So yung ano nga 'di ba yung parang apartment doon na sinulat ni Ma'am Catherine na Joy is here sa apartment mga kasombreros, talagang dinumog ng maraming Pilipino. Minsan daw nagrereklamo na daw yung, kasi may mga vloggers din ako nakikita na nasa Hong Kong sila. Tapos parang minsan daw nagrereklamo na yung may-ari ng apartment doon na bakit ganito ganyan, no, bakit parang ang dami daw pumupunta, ganon. So parang syempre apartment yon, private property, at saka bakit dinadayo ng maraming tao and so on mga kasombreros. So yun, talagang siguro okay, parang kumapa nakakataba naman ng puso na gano'n na marami ang pumupunta doon, no? Talagang naging tourist destination na siya, naging tourist attraction na siya mga kasombreros. Pero pag sobrang dami na at maya yung pagpunta ng mga tao ay syempre na minsan pa nakakadisturbo na sa may-ari ng apartment na nandoon mga customers at ng mga residente doon. So pero yun, no, iniisip ko rin yung wax figure na ito, talagang pupuntahan din ng maraming Pinoy sa Hong Kong mga customers kung saan nila itatayo yung wax figure ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Pero ito po ay abangan natin, no, kung kailan at saka saan ilalagay mga kasombreros yung kanyang wax figure. So ito na nga ha, isa sa mga main items natin mga kasombreros, na proud si Mami Min kay Alden mga kasombreros. So 11 hours ago, sabi ko na nga ba, marami ang magpo-post nito na alam nila kung kanino galing yung orchids mga kasombreros. 11 hours ago, Mami Min pinost ang regalong orchids ni Alden. Tapos yan, no, sabi ng mga tao ay proud na proud si Mami Min kay Sir Alden. And of course, nagpapasalamat, no, dun sa ano. Kasi ang misteryo kasi dito mga kasos, di ba, kagaya ng banggit natin na nakaraan, wala siyang pangalan, walang nakatag mga kasombreros kung kanino galing yung orchids. So, sa Instagram post ni Mami Min, so kung kaya ang unang caption talaga at saka unang mga nabanggit mga kasombreros, pa yung mga nagko-comment mga kasombreros, alam nila, alam natin kung kanino galing mga kasombreros at saka sino lang bang mahilig magregalo ng orchids, no? Alam nga naman si Daniel Padilla na meron siyang Kyla Estrada. Kyla Estrada, no? So kung baga pa wala nang iba at walang duda mga kasombreros, 99.9% tayong sigurado na kay Sir Alden Richards. Kasi kapag si Mami Min, di ba, kunwari pasalamat ka, syempre tatag mo at saka may mention mo, di ba, yung nagbigay ng regalo mga kasombreros sa post mo. Like sina Attorney Joji, sina Sanjo Marudo. So talagang tinatag yan nila, no, ni Mami Min, nakita ko sa mga post niya minsan. Or kung sino mga anak niya, no, yung mga anak niya, for example, si Rixin and so on, tinatag niya mga kasombreros. Pero that time, talagang wala siyang tinag mga kasombreros niya. Sabi lang niya na maraming salamat sa orchids. Now it adds joy to my birthday. To my birthday and to my dito sa kanyang araw mga kasombreros. So or sa kanyang kaarawan. So kung kaya alam na this, no. So sabi ko na nga ba, marami rin nagpo-post na mag-aakala at saka isipin talaga na kay Soiti galing itong kasi 'di ba sa time pa lang ni Mama Rio, talagang nagbibigay ko pa yun yung orchids ay isa sa mga favorite flowers ni Alden mga kasombreros, kasi from her Mama Rio talagang yun yung ano niya, parang basta parang comfort of love
or affection mga kasombrero ni Alden yung orchids mga kasombrero. So from the time pala na kay Mama Rio niya hanggang sa kina Ma'am Christy Fermin, kina Marian, kina Pokwang, kung sino man dyan na kanyang nireregaluhan mga kasombrero or close to his heart. Si Mama Sharon niya, no? Of course, mga kasombrero and so on, ay nireregaluhan niya ng orchids mga kasombrero. May sentimental value yung orchids para kay Alden mga kasombreros. Alright, so yan mga actually sa ating Kathleen items, no? Ipi-play ko itong interview dati ni Ma'am Catherine din sa JAOC mga kasombreros, no? Para mapakinggan ninyo. And then next naman ay ang napakaganda at the best na salita po ng Panginoon. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa, and enjoy listening to Ma'am Catherine's interview and then ang salita ng Panginoon na sobrang ganda. Dentist talaga ever since, especially nung bata ako. Parang may fear ako, but the GAOC, parang nawala yun kasi the staff, they were very accommodating, and then the clinic, it's very cozy. So, yeah, it was excellent experience. They were very gentle sa akin, and comfortable ako. So, alam ko na every time I go there, ang daming mag-accommodate sa akin, hindi lang na-artista ako, but also na-notice ko sa ibang clients nila. So, I like that about them. Na-notice ko also mga gamit nila, very advanced. And yung doctor na, bago gawin sa akin, in-explain niya lahat. So, ang dami ko rin natutunan during my treatment. My wisdom teeth. So parang di ako natatakot kasi ang daming good feedback sa kanila na magagaan talaga yung kamay ng mga dentist nila. So I'm confident na mafe-feel nila yung alaga once they go to the clinic. And na-try ko na. So gusto ko ma-try din ang iba. Guys, just a gentle reminder, it's not Kaop, it's GAOC. At para po sa ating Word of God na mala MMK ang mga title mga kasombreros, para pang maalala mo kaya yung mga titles natin, no? Pero sobrang ganda kasi ng mga salita ng Panginoon, of course, mga kasombreros. Ang title pa ay Araw, Gabi. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi dito, this book of the law, or the Bible, shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. O, yun pa siya, no? Araw at gabi. That you may observe to do according to all that is written in it. Babasahin ko po sa Tagalog, ha, mamaya. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Sa Tagalog, huwag mong kaligtaang, o wag daw kalimutan mga kasombreros, na huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, or the Holy Scriptures, or the Holy Bible. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Napakaganda mga kasombreros. Ito yung nami-miss na mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Kung iniisip nila kasi na burden Hindi nila iniisip nila na burden, dagdag sa schedule, dagdag pa sa trabaho yung pagbabasa ng Biblia. Hindi nila nakikita yung portion, yung blessing, yung pagpapala, yung pangako ba ng Panginoon na sabi dito sa huli, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. May pangako mga kasombreros ang salita ng Panginoon. That is why yung Holy Bible, kung meron tayong mga libro, kung meron tayong mga pinaglalaanan ng oras dyan sa kakapanood ng mga reels, kasi talaga nakakawili, no? Nakakalibang mga kasombreros yung mga panoorin talaga sa TikTok, sa Facebook, na nakakalimutan mo ng oras na, 5 oras na pala ako nakababad sa TikTok or sa Reels, no? Kapapanood ng mga gusto ko mga vloggers na mga katatawanan and so on, mga kasombreros, na talaga nakakawili siya. And sometimes, hindi masama na nanonood tayo ng mga Reels, mga kasombreros. Ang masama lang, kapag wala na tayong panahon sa salita ng Panginoon, mga kasombreros. And sabi nga niya dito, sabi ni Joshua, ang Joshua po ay Old Testament book po ito. Si Joshua po ay as a sort of background,
si Joshua ang pumalit kay Moises na naging leader, naging pinuno ng Israelites, mga kasembreros, na makarating sa lupang pangako ng Diyos sa Canaan or sa Kanaan, mga kasembreros, nung mamatay na si Moises. So he was the successor, he was the vice president during the time of Moises. Nung mamatay ni si Moises ay siya yung nag-take over, mga kasembreros. So yun siya, no? Sabi niya, reminder talaga ito ng Panginoon sa atin na kung kaya parati kong sinasabi, hindi ako nagsasawa, mga kasembreros, na nagre-remind as according na rin sa salita of course ng Panginoon na huwag natin tapusin ng isang araw na hindi tayo nakapagbabasa ng salita ng Panginoon, mga kasembreros, because this is of course, no, the food for our soul, no, ang pagkain ng ating kaluluwa, ang ating kaluluwa kasi hindi kakain ng physical food kahit na anong sarap pa ng adobo or anong sarap pa ng lechon dyan, hindi po yan kakain ng material food ang ating kaluluwa, mga kasembreros. And always remember na tayo po ay composed of tatlong beings, no? Kasi nga tayo nilikha ng Diyos according sa kanyang imahe. So that's a Genesis, mga kasembreros, no? Nilikha tayo ng may soul, may spirit, at saka may physical body. So ang ating physical body, physical food. Yung spiritual body natin at saka yung soul, mga kasembreros, ito yung pagkain na niya, yung salita ng Panginoon, mga kasembreros. So do not ever think na yung ating kaluluwa ay mabubusog kahit na araw-araw, kahit na oras-oras tayong kumakain ng physical food, mga kasembreros, or material food. Only the Word of God, na yun lang po yung kanyang pagkain, mga kasembreros. So yun po. And sabi niya dito, this book of the law shall not depart from your mouth, no? Araw at gabi nga ang sabi niya dito, na pagbulay-bulayan, no? Pag-aralan natin, mga kasembreros, at saka i-digest natin, mga kasembreros, kagaya ng isang pagkain na bago natin lunukin ay ninunguya natin, mga kasembreros, no? So ganun din ang Panginoon, ganun din ang salita ng Panginoon, mga kasembreros. Yung pagbabasa ng Biblia, hindi yan ibig sabihin na nagbasa ka ngayon, bukas ay bagong tao ka na. Bukas na bagong nilalang ka na, mga kasembreros. Sometimes it takes process. It takes years, no? Sometimes it takes months, na depende sa working ng Holy Spirit at ang iyong pananampalataya sa Panginoon, yung iyong pagbabago. May mga tao kasi na months lang na nakita na yung changes, nakikita na yung kanilang pagiging faithful sa Panginoon. Sometimes yung iba weeks lang, no, mga linggo lang, mga kasembreros. Yung iba naman ay years, no, taon, may 1 year, may 2 years, may 3 years, mga kasembreros, na depende sa working, mga kasembreros. And yun nga, no, the more you read, the more you study, the more you pray, mga kasembreros, the more you ask God, ay the more din na mas mabilis, mga kasembreros, ang ang iyong pagbabago, no, moving ng Holy Spirit sa ating buhay. So sabi dito, talaga yung pinaka-last may promise. Always remember na ang pagsunod, no, there is a blessing in obedience, mga kasembreros, sa salita ng Panginoon. And there is a curse na may sumpa sa mga hindi naman sumusunod. The verse emphasizes the importance of immersing oneself in the study and contemplation of the Word of God. So yun siya nung salita ng Panginoon, mga kasembreros. Taking the time to delve deeply into the teachings and messages found within sacred texts can help individuals gain wisdom. So yun, no, talagang katalinuhan or kaalaman, mga kasembreros, karunungan, insight and guidance for their lives. So ito yung sasabi ko na ang tao, kahit saan siya mapunta, kapag may karunungan, may kaalaman siya, mga kasembreros, makakasurvive siya. At more than survival ay makakapag-invest siya, magiging stable yung kanyang buhay, no? Kasi may wisdom, no? Kapag may wisdom ang tao na heavenly gift na mula sa Panginoon, ay magkakaroon siya ng guide, magkakaroon siya ng counsel, magkakaroon siya ng direction. Yung mga choices at plano niya ay magtatagumpay kasi nga meron siyang may wisdom, mga kasembreros, may guide. So kagaya ni Sir Alden, no, talagang nagsasucceed, mga kasembreros, ang mga plano niya kasi nga he is guided by wisdom, mga kasembreros. Kasi ang wisdom, kunwari ikaw matalino ka or may kaalaman ka or may wisdom ka, mga kasembreros, apart from yourself, magbibigay pa ang Diyos ng mga tao sa paligid natin, apart from the Holy Bible, of course, na source ng wisdom, and God Himself, mga kasembreros, magbibigay siya ng mga tao, mag-a-advise sa atin, magpapaalala sa atin. So yun yung ways, yun yung mga instruments at pamamaraan ng Panginoon na magbibigay din sa atin ng additional insights, no,
additional understanding mga kasembreros na kumapadagdag doon sa ating kaalaman. So, kunwari ng ating mga parents, no, kapag nagplano tayo, tapos hindi sila nag-approve or may suggestion sila. So, yun, way din yun ng Panginoon, mga kasembreros, mga kaibigan natin na pagkakatiwalaan natin, yung mga tao sa simbahan, yung salita ng Panginoon, of course, no? Yun siya, mga kasembreros. Hindi naman ibig sabihin na may kayamanan pala, magbabasa ako ng Biblia, bukas maging mayaman ako. Hindi yun instant, mga kasembreros. It's a process. Gagamit pa rin ng Diyos ng ating skill, bibigyan tayo ng talino, ng strategy, ng skill, ng talent, no? Kasi kunwari, iba, sa vlogging, no? Pinagpapala sila sa vlogging kung kaya kumikita sila ng malaki. Tinutulong din naman nila sa iba, mga kasembreros. Yung iba naman talent na pagtuturo, yung iba naman talent na maging doktor, yung iba naman farming, yung iba naman poultry, no? Yung mga nag-aalaga ng hayop, no? Sa amin dito ay sa awa ng Panginoon, meron kami isang baboy, no? Sa awa ng Panginoon ay dadami, no? Sa mga susunod pang mga buwan, mga kasembreros. So yun po, no? Talagang ang wisdom ay napakahalaga nito, mga kasos, and the word of God na naging source ng wisdom. So yun po yung pamamaraan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na nagbasa ka ng libro, nagbasa ka ng salita ng Panginoon, ng Holy Bible ngayon, ay bukas magiging mapera ka na. Mapera ka na, mga kasos. Hindi po ganoon, no? It takes time, no? The act of meditating on the word day and night suggests a continual and devoted focus on the spiritual principles and values presented in the scriptures. So day and night, no? Individuals who study and meditate on the word consistently can find success in their endeavors and experience prosperity in all aspects of their lives. Yung nasabi natin na pasasaganain, no? At saka pagtagumpayin tayo ng Panginoon, mga kasembreros, sa aspects ng ating buhay. The verse highlights the transformative power of incorporating spiritual practices into daily life and the positive impact it can have on one's well-being and overall success. It prompts readers to reflect on the ways in which engaging with divine teachings can lead to spiritual or personal growth, fulfillment, and abundance. So yun siya, mga kasembreros. Mali lang kasi interpretasyon at saka mindset ng ibang tao na kapag Biblia, tawag dito, maraming bawal, maraming hindi pwedeng gawin, parang hindi ka na mag-enjoy sa buhay kasi nga parang puputulin yung mga libangan mo. So hindi po ganun. Actually, when we are in Christ, mga kasembreros, kapag tayo po ay sumusunod sa Biblia, mas lalo nagiging free, no? Mas lalo tayo naging malaya, mga kasembreros, free from doing the will of God, and kung pa yung satisfaction ba na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kung kaya marami ang nagsabi na hahanapin ko muna ang sarili ko, it's time to break, no, time to pause, no. Tama naman yun, hanapin mo yung sarili mo, pero pag hinanap mo ang sarili mo sa inuman, pag hinanap mo sa galaan, pag hinanap mo sa ganitong lugar, sa ganito pag uwi mo, ganun pa rin, no, empty, parang you feel empty, no, parang wala ka pa rin, walang nadagdag, no, nag-enjoy ka lang for a moment, but still, pagbalik mo ng bahay, pagbalik mo ng apartment mo dyan o tahanan mo, ganun pa rin ang kasi walang nalagay inside. Yung external factors, yung external enjoyment lang, yung mga pasyalan sa labas, na yung mga views sa labas, yung enjoyment sa labas, pagkain sa labas. So yun lang yung na-fulfill, yun lang yung na-fill in. Yung iyong self mismo sa loob, yung kaluluwa, yung ating spirit, mga kasembreros, hindi siya nalagyan. Empty pa rin siya. Para siya isang baso na walang laman pa rin, mga kasembreros. Kung magkakaroon tayo ng hanapin mo yung sarili mo, hanapin mo sa Biblia. Hanapin mo sa purpose ng Panginoon, mga kasembreros, because that's the best thing, no? Kasi nga, He created us, no? Siya ang lumikha sa atin, ibig sabihin, He knows exactly how to fix us, how to fix our brokenness, how to fill us with love, no? Lalagyan tayo ng, pupunuan niya tayo ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng satisfaction, ng contentment, ng peace, no? Ng kapayapaan sa ating isipan, i-relieve niya yung ating anxiety, yung ating stress, yung ating basta, no? Everything can be found in the Lord Jesus Christ, mga kasembreros, and He alone can fill us with intangible things na hindi kayang punuin ang mundong ito. Ang mundong ito talagang gagastos ka pa, no? Kunwari, pupunta ka sa La Union, pupunta ka sa beach, pupunta ka sa gantong destination, no? Magbabayad ka, o sige, travel ka, no? Pero sa Lord, no, sa kwarto ka lang, no, mag-ano ka doon. So kunwari may friend ka pa na Christian, worship kayo. So iba kasi, no, not until you will experience that, mga kasembreros, kapag kayo na mismo nagbabasa ng Biblia, especially kapag kayo lang tapos prayerful ka pa,
sa kwarto, for example, nag-worship ka, papatugtog ka ng mga worship songs, no? Ay talagang mararamdaman mo yung feeling of the Holy Spirit, mga kasamira sa iyong sarili. And manonotice mo na lang, na ma-observe mo na parang something na may nag-fill in, no? May nagpuno sa iyo, mga kasambres. And that's the work of the Holy Spirit of God. So napakanda, no? Kung kaya parati ko talaga inuulit-ulit kahit nagiging sirang plaka na ako dito, mga kasambres, hindi ako mapapagod na mag-remind na magbiblia, magbasa ng Biblia. Kung pa, yun yung ating hindi natin dapat ginagawang burden ito, bagkos ay ito yung ating kagalakan, no? At saka kasiyahan, mga kasambreros, na nagkakaroon tayo ng tao dito, ng panahon talaga sa Holy Bible, mga kasambreros. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, time talaga, no? Panahon sa pagbabasa at pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon, mga kasambreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, sa next segment, mga kasambreros, paalam po.